Okay, gusto ko lang magbigay ng opinion patungkol sa nangyari sa Northern Luzon Expressway sa NLEX, na kung saan ay nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan dahil puro siga silang lahat, Yung isa siga ng Bulacan, Yun talagang pinuno ng Bulacan. Yung isa naman anak ng pinuno ng Pilipinas. So, lumalabas doon na puro sila siga. Kasi nga, anak sila ng mga, sila yung mga anak ng alas at saka isang alas, So, normally, jurisdiction ng gobernador ang ere niya. So, powerful siya kasi ere niya nga, di ba? Ito namang anak, powerful din kasi anak siya ng powerful ng Pilipinas. Pero pag tinitingnan mo, may kanya-kanyang area. Ito, usapin, Ikaw barangay commander, ikaw ang barangay, ikaw yung siga sa barangay mo. Ikaw municipal, ikaw ang siga sa munisipyo mo. So, the whole barangay. Ikaw provincial governor, ikaw ang siga sa buong bayan ng Pilipinas at barangay. Ikaw naman presidente, ikaw siga sa buong Pilipinas. So, pero may jurisdiction, Kung i-connect natin sa police at or military, siyempre superior mo yun sa taas, Pero iba ang politika. May politika nga magkaaway, di ba? Hindi nagrespetuhan. Kasi nga, politika partido. So, ang mali doon, sila dalawang mali. Yung anak ni Marcos, Pangulong Marcos, at saka si Daniel Fernando, yung Bold King, sabi nila, na isang gobernador. So, wag na natin pag-usapan yung Bold King. Gobernador siya, respetado siya Binuto ng taga Bulacan, di ba? So, kagalang-galang siya. Yung anak ng Pangulong Marcos, hindi yan kagalang-galang kasi anak lang siya. Ano ba posisyon nga pala nun? Hindi ko alam. Sorry kasi ang alam ko may gobernador. So, anyway, kung sino man yun. Para sila may sala. Hindi ko makuha ang kwento, hindi ko matandaan. Parang halimbawa lang parang convoy ni Governor Fernando, convoy. Ngayon, na-overtikan sila ng anak ng Pangulo, overtikan o nasingitan. So normally, yung convoy ni Governor haharang kasi nga baka isipin nila kalaban. Baka mapatay si gobernador. So nag-unahan. The same with thinking dito sa mga convoy ni Marcos ay maisa yung anak. Kasi responsibility nila So lahat sila nagsiguraduhan. Doon lumabas yung mga kayabangan nilang parehas. Pero palagay ko, yung anak ni Bongbong Marcos, hindi mayabang yun. Hindi. Sa palagay ko lang Hindi ko alam. Pero sa aking kutob, hindi yung gago doon, hindi yung gago yung anak. In fairness naman, baka sabihin nyo, anti-Marcos ako. Hindi. Ang pinag-usapan nito, reality, Ang nakita ko talagang tarantado doon, yung gobernador. Kasi, siyempre, gobernador siya, angas siya, di ba? Pangalawa, ang may kasalanan talaga doon, yung mga bodyguard. Doon, ang bodyguard ang may sala. Kaya nga dapat tanggalin yung driver's license na mga driver, kanino mang grupo yan, tanggalin ang mga driver's license to discipline our driver. Para lahat ng driver, hindi magiging siga sa lansangan kasi yan ang simula ng road race, mga patayan. Kasi yung yabangan. Kaya dapat, lesson learned, tanggalin kaagad ang lisensya or suspend para i-remind sila para hindi natin maging problema in future, So tanggalin yon, walang patawarin. Yung driver ni Marcos, driver ni Daniel Fernando, tanggalin yon. Or isuspend, kung nahirapan kayo magtanggal, isuspend ka agad. Napakadali na isuspend niyo Di ba mga kaibigan? So, opinion ko, para sila may sala, in most especially yung mga driver, tanggalin ang kanilang
mga lisensya. Tanggalin o i-suspend. Maraming salamat.